Ang mga breadwinner sa Pilipinas ay may mabibigat na responsibilidad dahil sila ang pangunahing inaasahan sa gastusin ng pamilya. Narito ang ilan sa mga pangunahing problema na kinakaharap nila. Una, mabigat na pasaning pinansyal. Ang sahod ng isang breadwinner ay madalas hindi sapat para sa lahat ng pangailangan ng pamilya. Minsan, kailangan buhayin hindi lang ang magulang at kapatid, kundi pati na rin ang mga extended family, lalo na, for example, lolo, lola, tiyo o tiya. Pangalawa, kawalan ng ipon at seguridad sa hinaharap. Dahil inuuna ang pangangailangan ng pamilya, madalas walang natitira para sa personal na ipon o emergency fund. Hirap din mag-invest sa sarili tulad ng pag-aaral o pagpapalago ng negosyo. Pangatlo, stress at pagod sa trabaho. Kadalasan, ang breadwinner ay nagtatrabaho ng overtime o may dalawa o higit pang trabaho para lang makaraos. Dahil sa sobrang trabaho, maaaring magkaroon ng stress, burnout o iba pang sakit. Pang-apat, limitadong career or growth. Maraming breadwinners ang nagtetenga sa mababang sahod dahil hindi nila maiwan ang trabaho kahit may mas magandang oportunidad dahil kailangan nila ng stable na income. Hirap din silang kumuha ng karagdagang training o edukasyon para sa promosyon. Panglima, emotional at mental na pagod. Pakiramdam ng ibang breadwinners ay sila lang ang may responsibilidad sa pamilya, kaya nakakaramdam sila ng lungkot o pressure. May guilt din minsan kung hindi nila matustusan ang lahat ng gusto ng pamilya. Pang-anim, utang at financial debt. Dahil hindi sapat ang kita, may mga breadwinners na napipilitang umutang sa 5-6, credit cards o online loans na lalong nagpapabigat sa kanilang sitwasyon. Pang-pito, kawalan ng suporta mula sa pamilya. May mga pamilya na umaasa lang sa breadwinner at hindi tumutulong sa gastusin, kaya lalong bumibigat ang responsibilidad. Ang ilan na hindi rin marunong magtipid at umaasa na lang sa kita ng breadwinner. Paano matutulungan ang mga breadwinners? Una, financial literacy. Dapat turuan ang breadwinners kung paano mag-budget, mag-ipon, at mag-invest para sa kanilang hinaharap. Pangalawa, pagtutulungan ng pamilya. Hindi dapat iasa lahat sa isang tao. Dapat matutong maghanap buhay ang ibang miyembro ng pamilya. Pangatlo, mental health, support. Dapat may suporta at pangunawa ang pamilya sa breadwinner upang hindi sila makaramdam ng labis na pressure. Bigay ng pera, hindi natututo ang tao dahil hindi niya nararanasan ang hirap ng pagsisikap para kitain ito. Narito ang ilang dahilan kung bakit hindi ito magandang gawain. Una, hindi natututo maging responsable. Kung lagi umaasa sa ibinibigay ng iba, hindi natututo ang isang tao kung paano humawak ng pera ng tama. Hindi rin siya natututo kung paano mag-budget, magtipid o magtrabaho para sa sarili. Pangalawa, nagiging umaasa at tamad. Kapag sanay na siyang binibigyan palagi, maaring hindi na siya magsumikap para sa sarili. Nagiging ugali na lang ang umaasa sa iba kaysa gumawa ng paraan para kumita. Pangatlo, hindi naiintindihan ang tunay na halaga ng pera. Ang perang madaling makuha ay madaling gastusin. Kung hindi niya ito pinaghihirapan, malamang hindi niya ito pinapahalagahan. Madalas itong nauuwi sa luho at hindi sa mas mahalagang bagay tulad ng ipon o negosyo. Pang-apat, pabigat sa nagbibigay. Ang taong laging nagbibigay ay napapagod din. Kapag nauubusan na siya ng pera, sino naman ang tutulong sa kanya? Hanap ng solusyon. Kapag palaging may nagbibigay, hindi nag-iisip ng ibang paraan ng tao para kumita. Halimbawa, kung lagi siyang binibigyan ng pambayad sa utang, hindi niya matututunan kung paano umiwas sa pangungutang. Ano ang mas mabisang gawin? Turuan kaysa bigyan. Imbis na basta magbigay ng pera, turuan siyang maghanap buhay o humawak ng pera ng tama. Tulungan sa tamang paraan. Halimbawa,
Kung nangangailangan siya ng pera, imbis na bigyan agad, turuan siyang mag-budget o magtipid. Huwag hahayaang masanay. Pwede namang tumulong pero dapat may limitasyon at hindi dapat maging pangmatagalang ugali. Ang pagtulong ay mabuti, pero kung sobra, nakakasama ito sa taong tinutulungan minsan, mas magandang turuan silang tumayo sa sariling paa kaysa patuloy na umasa sa iba.